Meron pong isang batang pinatay sa saksak ng kanyang kaklase sa Parañaque. Pambihira itong Oo. balita natin, Mother, ano? Mga Bumaba, bata, ano? bumaba. Tapos meron ngayong krimen ang involved bata. Alamin nga natin ang balita mula kay RH27 Noche Kakas. Kami Noche! Kaya Jerry at Katunying, mapalad tayo ngayon dahil nagpa-unlock ng interview yung nanay nung biktima na 14 anyos na napatay sa saksak ng kanyang classmate sa loob ng eskwelahan dito sa may Monwok National High School sa lungsod ng Parañaque. At kausapin natin. Nanay, live po tayo sa DCR8 sa 2x2 kasama si Jerry at Katunya Anthony Taberna. Sir, magandang umaga po si Atty. Tabenya. Ako, sir, pangyayari sa anak ko, hindi ko po matatanggap to. Sa nilalaban namin ng hustisya yung anak ko. Gusto po namin, sir, na humingi po ng tulong po sa inyo. Matulungan niyo po kami. Noche, sa mga hindi nakakaalam ng kwento, Noche, lalo yung mga kabubukas lang ng radyo, pakibigyan mo nga ng background. Oo. Nangyari yung insidente ng pananaksak Katunying sa loob mismo ng eskwelahan habang naka-recess time yung 14 anyos na biktima at yung suspect na kanyang classmate. Kaklase. At doon nangyari yung insidente, lumabas kasi yung biktima para isumbong doon sa panunutok ng kutsilyo. Pagbalik nung biktima ay sinalubong na siya ng saksak itong suspect na isang 15 anyos 15 na anyos. suspect. At batay doon nga sa report, sa statement ng teacher, yung biktima pa daw ang nambuli doon sa suspect. Pero nanay, may pagbabanta na po ba ang suspect po? Ang sabi po ng anak ko, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate kong bakla. Hindi lang ako, marami kami. Dinagukan niya ako sa ulo, Mama. Sinabi niya sa akin ng gabi, Mama, mamamatay ako, Mama. Baka ako mamatay, sumunod ako kay Papa. Ayokong pumasok, Mama. Sabi ko, kausapin mo ang teacher mo. Isumbong mo sa guidance. Gusto mo report sa barangay. Sabi niya, baka biro lang yun. Sabi naman, di, papatayin ako, Mama, ng bakla pag daw ako nakita. Tapos ang kwento ng teacher, kasama niya yung anak ko, yung teacher niyang advisor. Close sila ng teacher na yun. Sinalubong daw yung anak ko ng suspect na iniisip ng teacher sinuntok. Yung pala ina-speak na dito po sa Pilipinas. Grabe, ano? naman. Sa may daddy niya. So nagsumbong na ho pala, nanay, nagsumbong na ho pala sa inyo yung anak ninyo. Opo, sir. Nagsumbong na po, binabantaan po siya. Kaya po, sir, lagi po siyang absent. Nagbinabantaan po lagi siya. So yung mga pagbabanta na yon hindi lang minsan, matagal na? Matagal na po kinukwento sa akin. Ang sabi niya, Mama, gusto ko mag-guidance. Nahiya ako sa teacher ko. Baka babaan ako ng grade. Meron na, baka kasuwa, tawag dito? Baka magka-record po ako. Yun ang sabi ng anak ko. Sabi ko, nak, malaki ang laban natin. Oo. Ano So po yung Martis po ng gabi, 20 minutes bago mag-alas 7 po, sir. so siya, yung anak ninyo, binubuli na noon pa. Opo. O yun pa, yun ang sabi niya, Mama, binubuli po ako ng bakla. Paulit-ulit siya. Oo. Hindi lang daw po siya, mga classmate niya. Pero anong nabanggit sa inyo na dahilan bakit binubuli siya o ba't galit sa kanya? Dahil po sa inggit lang po, dahil lang po sa makeup, nanghihiram ng makeup sa anak ko, dinagukan po siya sa ulo, hindi niya inano. Nagsusulat po ng anak ko ng project. Ang sabi ng anak ko, ikaw bakla ka, tumigil ka, may ginagawa ko. Dinagukan daw sa ulo. Tapos hindi siya humihiram ng lipstick sa kanya mga makeup. Mahilig yung anak ko sa makeup. Ang ginawa naman ng anak ko po, yung towel niya, parang hinampas. Yun ang kwento niya. Sabi ng mga classmate niya, huwag mong patulan yan, si Robilyn, babae yan, walang laban po ang babae. Kinuwento po lahat sa akin ng anak ko. Basta ang sabi niya lang sa akin paulit-ulit, Mama, baka patayin ako, Mama, baka bukas, ganun. Yung parang salita niya, hindi ako makapaniwala. Iniisip ko, baka biro lang po yung sinasabi niya. Nakatotoo talaga mga sinabi niya sa akin. Pero ang sabi niyo, pinarating na sa guidance at saka sa teacher. Hindi po nagpunta anak ko, baka iniisip niya magka-record siya, i-record pa siya ng guidance. Kaya po siya sa mga teacher niya na magsabi. Pero nagsusumbong na daw sa teacher. Sabi po ng teacher yung advisor niya.
Yung po bang anak ninyo, yung anak ninyo ay may mga kapatid? Meron po. May mga kapatid nag-aaral din po sa parehong Ako may school? mga ate. Kapareho Opo, din sa hindi, yung mga anak ko may mga trabaho na po. Siya lang po ang ano. siya lang nag-aaral. Oo, kaya ko po Thank you. tinatanong baka po kako may mga iba pang mga testigo doon na kasama, baka yung kapatid niya nandoon. Nung pala siya lang mag-isa nag-aaral doon sa mga anak niyo. Wala po. Ganito pong pangyayari, sir. Nakaraang linggo, hindi ko po alam kung kaibigan niya ka-classmate, nagpunta sa bahay, nagsumbong. Alam mo, ate, yan si Robelin, binabanta ng ka-classmate ko. Hindi ko matanda ng ka-classmate niya. Matagal na po yun, siguro mga 1 buwan na nakalipas. Oo, pambihira. Yun lang po. Oo, yung pong suspect ngayon, nasaan na? Nasaan daw naking suspect? Nasabi na, Nasa ako? DSWD. Nasa DSWD. DSWD na. Oo. Oo. Pambihirang patis. Sige po. At sige, manawagan po kayo. Sige po, sir. Ang masasabi ko lang po, sir, matulungan niyo po ako sa ano po, sir. Wala po ako ng assistant na financial para po sa anak ko. Wala pa rin ako. Mamatay lang din po, sir, ng asawa ko. Wala pa 1 taon. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hilang po ang hiling ko po sa inyo po, sir. Matulungan niyo ko yung laban ng hustisya ko, yung anak ko. Yun lang po, sir. Maraming salamat po, sir. Wala na po ako masasabi. Naninikip na yung dibdib ko, sir. Salamat po, nanay, at nakikiramay po kami. Salamat Noche. po. Maraming salamat po. Yan, Tony ka, Jerry, ang masaklap nga kasi wala pang 1 taon namatay nga yung ganyang mister at ito na naman ang dagok sa kanilang pamilya, yung kanyang anak na bunsong babae na talagang hindi nila matanggap yung nangyari dahil lang sabi nga nitong si Nanay Evelyn, namatay na nga yung anak niya, ngayon nababaliktad, yun pa daw ang anak niya ang nambuli. Nang Kaya, bubuli. Oo, nasaksak. parang ganun yung Oo, kwento. oo. Noche. Yung bang eskwelahan na yan walang gwardiya? Meron, may mga gwardiya. Oo, hindi ba sa gwardiya mayroong mga chine-check na mga ganyan? Bakit nagkaroon ng panaksak yan? Ice pick ba ginamit? Kutsilyo. Kutsilyo? Knife. Oo. Kitchen Kitchen knife. Kitchen knife. Yun nga ang Naipasok sa loob. pangamba ngayon yun nga pangamba ngayon ka Jerry Katunying, yung mga magulang ng mga estudyante dito sa Monwok National High School dahil Monwok. paano ang tanong nila paano nakapasok yung kutsilyo. Oo. Paano At yung mismong pangyayari, yung pananaksak, saan mismo yung parte ng eskwelahan nangyari? Sa mismong classroom. Sa classroom. Sa loob. Nangyari ka, Jerry, Kay sus, Mario Joseph. Sa loob ba? So, nakita Sinalubong. sa classroom habang andun din ang ibang mga kaklase nila. Yes, tama. Kaya ang nakuha kong informasyon ngayon, walang pasok yung itong Monwok National High School. Dahil doon. Dahil nga doon Dahil sa pangyayari. insidente. Hindi, sinaksak sa harap ng mga kaklase niya. Ganon. Mga estudyante sa mga nandoon. Ay, nako. Ngayon, ang inaano lang ng pamilya, kasi 3 classroom, nanay, 3 kwarto yung pinasukan ng kanyang anak para humingi ng tulong. Sa pangalawang pinto daw, nagsara na po yung mga estudyante ng mga pinto. Ang sabi po ng teacher, hindi niya po dahil maawat yung suspect na yun. Nabanggit mo, nanay, na hindi lang siya ang hinabol ng kaksak, pati yung mga grupo ng Ang katahan. sabi po ng teacher sa akin, hindi lang daw si Robelin, pati daw yung kaklasmate niya, hinabol din daw ng saksak, parang wala na sa sarili yung lalaki, yung kaklasmate niya. Ang pagkakamali lang ng anak ko, lumabas pa eh. Doon pa rin daw siya dinali sa walang teacher eh. Binakbakan pa rin ng saksak eh. Ilan tama daw noche ang inabot na saksa? 4, sus Mario. Napuruan po siya doon sa may kili-kili, pati yung dito niya sa itong likod, ito nakita ko. Ang dami. Halos, Ang dami barang ko, ang damit ng anak ko. Parang tingin ko, hindi lang ko yung 4 eh. Parang may nakasiksik pa dito, parang panlima eh.
Ito po ang nag-ano sa ospital eh. Ang sabi mo, Noche. ito to eh. Noche. Yes, oo. Oo, at least klaro na sa atin, marami siyang maraming tama. Ang problema 15 anyos yan. However, kahit na merong juvenile delinquency act ba 'yun, kumbachero? Hindi makukulong sa Kasi 15 anyos. 15 anyos pa lang 'yan. Pero meron pa rin namang paglilitis na gagawin diyan. Subaybayan natin at sana yung school makapag-adjust, especially sa security, isip nakakapasok ang patalim sa loob ng paaralan. Maraming salamat, Noche, at muli ang pakikiramay natin sa pamilya. Okay, so nakikiramay ang DCRH at ang Dos por Dos. Okay, so live mula dito sa Barangay Bulok sa Parañaque, RH27, Noticakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. ACS Balita.